Dahil napakarami kong ichichika sa inyo tungkol sa PBT members. Yung mga masasamang ugali ni Madam, sana baguhin niya. Mapagmaliit ng kapwa at saka lagi po nanduduro yan. Ang totoo po yan, hindi rin naman talaga ako sanay dito sa Sydney. Kaya samahan nyo na lang po ako, sabay na lang po nating tuklasin itong city. Ito po ang itsura ng Sydney. Nandito ako sa Central Business District or sa mismong sentro ng kalakalan dito sa Sydney. Kung saan dito rin po ako tumitira, diyan po sa taas ng building na yan. Yan yung apartment ko ngayon. So ang goal po natin ngayon ay makapag-ikot-ikot, makapasyal sa Sydney at makarating dun sa famous na Sydney Opera House at sa Sydney Harbour Bridge. Akala po ng marami, Sydney ang capital ng Australia. Hindi po. Canberra po ang capital ng Australia. Sydney lang isa sa pinaka-famous na tourist destination niya kasi nga dahil dun sa mga nabanggit kong lugar katulad ng Sydney Opera House, ng Queen Victoria Building, Royal Botanic Gardens, Sydney Harbour Bridge at iba pa. Hinarot ko lang saglit kasi hindi ko na maalala kung sumakay ako dito dati before, pero pupunta tayo dun sa isang famous building nila na tawagin ay Queen Victoria Building, which is one station away lang from here. Ito na yung tram na sasakyan natin. One station lang naman. Mabilis lang tayo. Saan ako magtatap? Yeah, go. Ayun yung Queen Victoria Building pala. Hindi po pala ito yung Queen Victoria Building. Hindi yun pong isa na yun. Ang dami rin pong mga turista dito ngayon. Usually mga Asian tourists. And kapansin-pansin mas marami ditong Asian population compared sa Brisbane or sa Gold Coast. Ang ganda po ng architecture, no? Talagang British na British yung dating. Kasi British colony ang Australia eh. Ay, tawid tayo. This is it. Oh, Higgs Chocolates. Queen Victoria Building. Merong Higgs Chocolate. Masarap ang mga tsokolate dyan. Cute. So, puro shops, no? Puro mga designer shops. Mga mamahaling mga bag at mga alahas ang tinitinda dito sa Queen Victoria Building. Pero ang ganda ng building, na-enjoy ko siya kahit na hindi tayo bibili ng anuman sa mga nabanggit ko. Ang ganda, oh, ang cute. Christopher Cook na clock sa gitna ng mall. Meron siyang clock. Ito mga Aboriginal art, gawa po ng mga ano nila, nung parang mga sinauna nila o mga indigenous people ng Australia.
malinis yung dagat po nila. Malinis po yung dagat nila. May mga boats. Saan kaya sila papunta? Pwedeng sumakay dyan eh. That's the Sydney Harbour Bridge. Ayan, nandito na po tayo sa Sydney Opera House. Ang ganda sa likod ko. Hindi po yan, kundi yung Sydney Opera House mismo. Ayun! And doon naman po sa left niya, yun po yung famous na Sydney Harbour Bridge din. Ayan. Lalo na po pag New Year, pag may fireworks, lagi po yung sinisindihan yung kabuuan ng tulay na yan. Punong-puno po ng fireworks yan pagka New Year's Eve. Na-realize ko po na ang daming turista. Puro turista, I think most ng tao nandito ngayon. Kasi nagpipicture sila. Tapos mga foreigners din eh. Ang daming mga from Asia din po. Pero ang daming iba't ibang lugar sa mundo. Nandun din yung community. Mga ano to, residential ito, I think. Residential na lugar. Ang saya po dito na ang daming activities na pwedeng gawin. Mga pang turista talaga, pang family, pang solo. Pwede rin romantic kung may kasama kayong partner. Kahit nga maglakad-lakad lang kayo eh. Hindi kailangan mag-spend ng money. Kasi romantic naman tong lugar at pang pamilya rin. Meron po kung isang activity na gustong-gustong gawin dito, yung bridge walk. Gusto ko po maglakad dun sa tuktok ng bridge. Pero medyo mahal po siya, hindi ko siya naplano agad or na-budget. 9,000 pesos. Pero may nakikita po kung gumagawan ngayon. Ayun, tingnan natin. Yung bridge walk po na yun yung paglakad mismo sa tulay, sa tuktok ng tulay. Ayun po sila, oh. Nakikita niyo po ba yung maliliit na dots na yon? Yun, tao po yan. Ha! Nilakad po nila yan mula baba hanggang tuktok. Ha! Ang cute. Hanap po ako ng better spot kung saan tayo pwede magkwentuhan ng mas maganda. Pwede rin mag-order ng drinks dito kung gusto nyo magpalamig. Pero actually malamig naman na ako ng uhaw. So lakad lang tayo. Dito po sa Australia, ang mga pinaka mahalaga at pinaka malalaki, pinaka bonggang mga pagtatanghal dito po ginaganap sa Sydney Opera House. They're hunting for your fries. Nakita kasi nila yung mga ano eh, nakita mga pagkain dito. Kaya ng mga turista. Nakain nila. Hala, pinapak pa nila yung mga. Alrighty, ladies, this is what we have. Where does it go? Gusto nilang kainin yung food eh, pero may takip naman. Sa malapitan, ito po yung texture nyo. Para siya mga tiles. Yun, na binuo hanggang sa mabuo yung napakalaking structure niya. Ang laki po niya. Matangkad po siya. Ang ganda po dito. Tignan nyo po, oh, ang linis ng dagat. Tsaka sarap nung ano ng hangin, ng ampas ng hangin. Ang mga park dyan, oh, kung saan pwede mag-relax. Naman noon. Oh, nag-ano sila, pre-wedding pictorial. Ayan, tapos ko na pong isulat yung mga observation ko na sasabihin ko sa video. Pero nainitan na ako dito sa pwesto ko eh. Gusto kong lumipat at saka dumami na rin po yung tao. Medyo umiingay na dito, so hanap tayo ng mas better location para mas maikwento ko sa inyo kung ano mga pag-uugali ng mga PBT. Hawakan nga natin kung tiles ito.
Aba, tiles nga, ano? Tiles ang bumubuo sa ano? Ano tawag dito? Sa gilid or sa pinaka-facade or finish ng buong Opera House. Naku, kaso lang bumalik tayo dito sa mas maraming tao. Tahimik na sana dun eh. Maghahapon po kasi magsa-sunset dyan sa side ng Opera, ng Sydney Harbour Bridge. So yung mga tao mamaya, I'm sure babalik din yan dito. Maganda pa rin naman tong view na to, so why not? Punta tayo dito sa hagdan. Ayan, also di ba mas maganda pa tong napwestohan natin? Meron lang mga seagull na sana lang di nila kunin yung camera natin. Punta tayo dito. Dito na ako, nakalipat na ako dito sa may tabi lang ng Sydney Opera House, sa tabi mismo ng dagat, and mas tahimik doon sa kaninang pinagpupwestahan natin. Pero sa ngayon, I think mas safe tayo dito. Nakatitiyak ako kung hindi na po tayo papaalisin dito, so pwede natin ituloy ang ating kwentuhan tungkol sa kung ano-ano ang mga pag-uugali ng mga miyembro ng PB team. Gusto ko mag-hello sa ating mga subscribers, sa mga bagong subscribers, at pati na rin sa mga dati nating taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at panonood ng mga videos natin at sa pagsuporta sa ating mga cause dito sa JRTV. Kagaya nga po na aking nasabi, for today tayo po ay magkukwentuhan lamang tungkol sa iba't ibang pag-uugali ng mga PB team members. So tatalakayin ko po ang kanilang mga pag-uugali. Magbibigay po ako ng mga halimbawa ng mga nakakatawa nilang kilos o mga salita, ano yung mga seryosong bagay tungkol sa kanila, at sa huli, kung ano yung wish ko para sa kanila. Okay? Okay po ba yun? So may mga nailista po ako dito no, tungkol kay PB Stong, kay Peking Bombay, kay Edito, kay Peter Paul, syempre, kay PB Ralph Aberilla, kay Toots TV or kay Jason, kay Madam Yula, yan, marami ako masasabi dyan kay Madam Yula, pati na kay PB Eder, no? Kay PB Team Panday, at saka huli-hulihan kay Pugong Biyahero mismo or kay Paul Joseph Tesalona, okay? Ito po ay mga obserbasyon lamang at wala akong layunin na irango sila o pagkumparahin sila o pag-away-awayan sila sa mga komento or sa mga obserbasyon na sasabihin ko. Ito po ay pawang mga friendly observations lang at lahat ng ito ay galing po sa aking puso. Walang anumang mali siya or walang anumang masamang intensyon para sa mga obserbasyon or sa mga feedback or komento ko tungkol sa bawat isa sa kanila, okay? Okay, PB Stong. Alam nyo, first time ko lang pong nakilala si PB Stong nung nagpunta kami sa bahay nila Edito para sumama sa mission nila sa pangalawang pagkakataon. No? So, nung unang beses na nagpunta, hindi ko siya nakita or nakilala pa, pero na-formally introduce po siya nung huling punta ko. At kung saan naalala niyo po, kumain kami kina Edito at nagluto pa si Edito. Kung saan nag-prank call ako kay Edito, naalala niyo po ba yon? He aware that he's very popular in certain parts of India at the moment? Yun po yung time kung kailan ko unang nakilala si PB Stong. Sa akin pong pagkakaalala ay yun din ang time na officially ni-recognize na siya as official member ng Pugong Biyahero team dun sa live ni Pugong Biyahero. Ang first impression ko kay Stong ay napakatahimik niya na tao, napaka soft-spoken at man of few words, kumbaga. So hindi siya mahilig talagang magsalita, napakasimple niya lang, madalas nasa likod siya or nasa gilid, napakagalang po niya, pero alam niya din naman kung paano makihalubilo. Formally, pinakilala ko yung sarili ko sa kanya kasi hindi naman siya lumapit sa akin at saka tama lang na siguro ako yung mag-initiate nun dahil mas gusto ko siyang makilala at baka nahihiya siya na, alam niyo yun, taga Maynila po ako yung dayuhan doon, baka nahihiya po siya na lumapit para magpakilala, kaya minarapat ko na po na ako talaga yung makipag-shake hands sa kanya nung first time naming mag-meet. Nung nag-vlog po tayo ng prank kay Edito, akala talaga ni Stong, totoo yung prank at hindi niya alam na ako yung nagsasalita dun sa loob ng kotse na nagpe-pretend na Indian reporter from Mumbai para nakausap si Edito. So parang nag-research pa talaga siya habang nanonood siya ng interview. Takang-taka siya, no, na hindi niya nabalitaan na trending na pala daw sila or si PB Edito sa Mumbai, no. So nag-research pa po siya sa YouTube para lang makonfirma kung totoo ba talaga yun or hindi. Pero apparently wala po siyang nakita. At wala talaga siyang makikita doon dahil wala naman talagang katotohanan yung ginagawa namin. Isa nga yung prank. Matagal na siyang kasama ni Edito at sa lahat ng mga lakad nila talagang maaasahan at lagi siyang kasama. Napakaganda ng samahan nila at hindi talaga nila pinapabayaan ng isa't isa.
Bagaman hindi siya nakakasama sa iba pang Pugong Biyahero events dahil nga nandun sila sa Sitio Malabog, no, or Barangay Malabog, hindi ibig sabihin, no, na hindi siya isang malapit na PB team member. Talagang binavalue siya bilang pinakabagong miyembro ng Pugong Biyahero team. Ang wish ko para kay Astong ay sana magpatuloy pa yung paglago ng kanyang channel. I think nasa 20 to 25,000 subscribers siya sa ngayon. At ipagpatuloy niya lang ang pagiging mabait, ang pagiging magalang, ang pagiging maaasahan, at pagiging matulungin sa mga PBT members. Hindi lang sa PBT members, syempre pati na rin sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan, at sa mga tinutulungan natin na tao dyan sa kanilang sitio. Peking Bombay or si Editon, napakarami ko pong naisulat ng mga magagandang bagay tungkol sa kanya dito sa aking notes, no. May describe ko siya bilang isang taong napaka down to earth, napaka maka-Diyos niya. Alam niyo naman na tuwing Sabado talagang ma-attend siya ng misa or ng service nila, kung ano man ang tawag doon, no. At hindi siya nagmi-miss doon dahil gusto niya talaga na ma-fulfill ko yung kanyang belief. Dahil nga siya ay napaka down to earth, hindi mo siya kakikitaan ng anumang yabang. Although hindi naman kami matagal pang naging magkaibigan ni Editon, nito lamang din recently, no, hindi ko siya kinakitaan ng anumang pagmamataas. Napaka mapagkumbaba niya at anytime pwede mo siyang makausap ng napakahinahon, hindi siya nagtataas ng boses at napaka-friendly niya. Generally amiable, kumbaga. Nilarespeto niya ang mga miyembro ng BB team, maging kami man ang mga bagong miyembro lamang. At madali siya makagaanan ng loob. Hindi kailangang mag-spend ng mahabang panahon with him para makapalagayan siya ng loob. Kahit sandali lamang ay maobserbahan mo na agad at mararamdaman mo na napakabuti niyang tao at pwede mo siya maging kaibigan. Ganon ang trato sa akin at ganon din ang perception ko kay PB Editor. Ang nakakatawang bagay tungkol sa kanya ay yun nga, hanggang ngayon marami pa rin nagko-comment sa video natin, natawang-tawa sila sa pagpaprank natin dahil wala siyang idea kung ano yung oops, may nabasag. Wala siyang ka-idea na siya pala yung pinaprank natin nung oras na yun, no? Alam niyo po, ang magsalitain ng Indian accent ay natural lang para sa akin na matagal ko na po yung ginagawa, pero nag-alangan din ako kung ma-offend ba siya or hindi. Pero in the end naman, napaka-sport niya, tinanggap niya yung joke at in the end, pinagtawanan niya pa yung sarili niya. Panoorin niyo po itong video na to kung hindi niyo pa napanood yun. Ang wish ko para kay Edito ay maging mas matagumpay pa ang kanya mga nasimulang negosyo. Pati na rin ang kanyang vlogging career, ang kanyang YouTube channel. Napakaraming sumusuporta at nagmamahal kay Edito. At sana ay magpatuloy pa yon, mas dumami pa ang kanyang suporta at maging mas malawak pa rin yung network ng mga tao na natutulungan niya sa kanilang community dyan sa Davao. Napakalaki na ng narating niya buhat nung siya ay tinutulungan noon, 2 taon na nakakaraan. Nagkaroon din siya ng challenge, I think mahigit 1 year pa nga yun bago siya naging official member ng PB team. Pero ngayon siya ay talagang pasadong-pasado na, napaka-successful na at in the end, siya na rin ang tumutulong sa kanilang mga kababayan na makaahon po sa hirap. So ganoon naman po dapat, diba? Kapag tayo ay natutulungan, the best way para masuklian yung kabutihan na ating natanggap ay hindi para bayaran o ibalik ang bayad dun sa taong tumulong sa atin, kundi ma-pay forward or matulungan ng iba sa pamamagitan din ng pagbibigay sa kanila sa abot ng ating makakaya. Ganun po ang ginawa niya dito. Eto na, si Peter Paul or si PB Peter Paul, no? Nako, marami akong masasabi. Si Peter Paul naman po ay isang beloved member talaga ng PB team for a long time now, for napakaraming taon na. Hindi man napakarami, siguro a couple of years, 2 years. At noon, involved siya sa construction ng mga PB house na pinapagawa ng team. Pero ngayon siya na ang trusted or designated driver ng team kung saan man mapunta ang grupo. As you know, napaka-maaasahan niya po na driver, napakagaling niya magmaneho, napaka-experyensyado niya bilang sa patag kasi naging grab driver po yan sa Maynila. Pati na po sa bundok, sa mga paliko-liko at lubak-lubak na daan, napaka-ligtas po niyang mag-drive at napaka-maasahan po niyan. At napakasaya niya pong kasama bilang isang PB team member. Palagi niya rin pong iniisip ang kanyang pamilya at I'm sure nakita niyo na po yung mga video niya kung saan sinishare niya yung progress ng pagpapagawa ng kanyang bahay para sa kanyang nanay. So nakaka-proud po yun at masayang-masaya kami para kay Peter Paul doon sa kanyang mga na-achieve so far. Alam niyo po ba na si Peter Paul ay napaka-masikreto?
Understandably, yun po ay mga personal na bagay naman. Wala pong pilitan para ma-share yun. Kinikip niya po yun to himself at nirerespeto po yun ng buong team. Pero nakaka-intriga lang po yung mga sikreto na natutuklasan namin tungkol sa kanya. Ang hiling ko para kay Peter Paul, sana ay matapos na agad ang kanyang pinapagawang bahay. Napakaganda po nung bahay na yun, no? Talagang bahay na bato siya. Yan po ang hiling ko para kay Peter Paul. Ang next naman po ay si Ralph Aberilla na Diyos ko po, paano ko ba ito i-describe si Ralph? Sobrang nakakatawa. Wala pong dull moments o wala pong panahon na malungkot kapag kasama si Ralph Aberilla. And I'm sure nasaksihan nyo na po yan sa mga video na pinanood nyo tungkol sa kanya. Siya talaga yung life of the party ng PB team. At anytime na siya ay magsasalita, talagang merong sipa eh. Talagang meron siyang isang masasabi na mapapatawa ka na lang bigla. I think hindi niya sinasadya yan, talagang naturally nakakatawa na po talaga siya. Naturally funny po si PB Ralph. Napaka-thoughtful niya po sa team, napaka-responsable din niya at minimake sure niya na yung mga gamit, laging areglado. Pag-aalis ang team, talagang planchado ang itinerary. Alam niya kung ano ang mga dapat dalhin, mga dapat i-prepare, mga hindi dapat dalhin, mga dapat na ipaalala sa team. Even mga tubig na iinumin, lahat po yan, naka-ready na po yan. Napaka-responsable at thoughtful po niya. Napakahilig niya sa halaman, katulad ko at ni Sir Paul. Napakahilig niya rin magtanim ng halaman. Meron siyang green thumb at siya talaga ang manager ng mga karamihan sa mga badyang na nakatanim sa PB House. Hindi lang badyang, pati mga ibang halaman na nandun. Siya talaga ang mga punong abala sa pagtatanim nun eh. Siya rin ang nagdidilig at nangangalaga sa mga yon. Ang wish ko kay Ralph, actually hindi ko yun wish para sa kanya directly. Sana maging successful at safe ang delivery ng kanilang first baby this month. Excited na rin po ang PB team sa pagsilang ng kanilang first baby ni Judy Ann. Ang next naman ay si Toots TV or si Jason. Ako, si Jason Vidal, napakatagal ko nang kasama nito. 2 dekada na po kaming magkaibigan. Since high school pa kami, kasama namin si Paul. And hindi na matatawaran yung mga pinagdaanan namin together. Bilang magkaklase noon, hanggang sa naging matalik na magkakaibigan na po kami at na-maintain namin ang communication namin together as friends. Si Jason ay isang tao na mabait din and talagang what you see is what you get. Kung ano po yung nakikita nyo na ipinapakita niya on screen, ganoon po siya. Napaka-thoughtful and caring at mapagmahal din sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Subaybayan nyo po ang channel ni Jason, which is yung Toots Official TV. At ipapakita nyo po doon kung paano niya i-fulfill ang mga hamon na ibinigay sa amin ni Paul Joseph para maging official PB team members kami. Madalas umuwi po yan ng probinsya, wala po yung pake kung gaano kalayo at kahirap yung biyahe para lang maisakatuparan yung kanyang mga goals, ginagawa niya po talaga yan. Ang kakaibang bagay tungkol kay Jason ay pagdating sa ulam, may mga hindi po kami napagkakasunduan sa mga pagkain. Alam niyo po ba yung cilantro or coriander? Napaka-paborito ko po noon. Gulay po yun na isinasahog sa iba't ibang mga potahe sa mga Asian cuisine or Asian dishes. Pero siya po, ayaw na ayaw niya po noon. Sabi niya, maamoy niya pa lang po ang cilantro or coriander ay sumasakit na yung utak niya. Kaya ang ginagawa ko po, ako naman ang kumakain. Hindi rin po siya kumakain ng malalaking isda or mga matitinik na isda tulad ng bangus. I think may experience po siya doon. Pero po siya isang nakababahalang experience na tinik po yata siya nung bata pa siya at hindi makuha yung tinik sa lalamunan niya. Kaya talagang na-trauma siya sa pagkain ng bangus. Eh di ba po sa PB House, ang dami kong beses na nagluto ng sinigang na bangus o pritong bangus, hindi niya po kinakain yun. Mabuti naman para sa akin kasi ako kakain. Ayaw niya rin sa mga matatamis. Ako naman gustong-gusto ko yan, pero grabe naman po yan makapagkape. Umaga pa lang, nakadalawa hanggang 3 baso na po yan ng kape. Hindi na mapigilan. Minsan sinasaway ko na yan na sobra na kayo magkape, baka magpalpitate na yung mga puso ninyo. Pero tuloy pa rin sila sa pag-inom ng kape. Ang hiling ko para kay Jason ay ang tagumpay ng kanyang channel ng Toots TV Official PH. At sa mga susunod pang vlog, patuloy nyo rin po siyang suportahan. Hindi lamang po ako at si Jason, syempre pati na po yung ibang PB team members. Pero lalo na po kami, dahil kami po ay mga bagong miyembro pa lamang o nagsisimulang mga content creator pa lamang dito sa industriya ng vlogging. Sana marami ka pang matulungan at alam mo naman na nandito lang kami para suportahan ka all the time. Ang pang-anim naman ay si Madam Yula na kung tawagin ko rin ay Victoria Beckham. Victoria Beckham, letter V. Hindi ko na po sasabihin kung bakit, pero yan po ay inside joke namin sa isa't isa. Basta ang tawag sa kanya, Madam Yula or Victoria Beckham. Anything na letter V.
Tama ba, madam? Talagang palagi kami nagtatawanan pag kami ang magkasama, maging nasa kusina man kami, nasa kwarto, bago matulog, o nasa kotse habang nasa biyahe. Pag magkakasama kami at nandyan si Madam Yula, lagi pong nagtatawanan. Parang si Ralph din, nakakatawa rin po talaga siya, sobra. Walang dull moments kapag kasama si Madam, palagi siyang may baong joke, lalaban yan sa biruan. Maaasahan po yan sa pagbibigay ng seryosong advice. Sa mga pinagdaanan ni Madam Victoria, napakarami niya na pong pwedeng maipayo o mai-share sa iba tungkol sa kanyang mga naging karanasan, kung paano ba mag-react sa isang sitwasyon o kung ano ba ang mga bagay na dapat o hindi dapat gawin, depende sa sitwasyon. Na-appreciate ko ang talagang full support na ibinibigay sa amin ni Madam, especially sa aming dalawa ni Toots na nagsisimula pa nga lang po sa aming vlogging. Pinopromote niya pa kami sa kanyang mga channel. Yung mga masasamang ugali ni Madam, sana baguhin niya. Mapagmaliit ng kapwa at saka lagi po nanduduro yan. Ang tinutukoy ko pong mga masasamang ugali at panduduro niya, yun po yung karakter na ginaganapan niya sa YouTube serye ng Pugong Biyahero, na hanggang ngayon inaabangan pa rin po namin ang katuloy na episode. Diba? Sana maituloy na po nila yung acting nila dahil lahat po ay naghihintay na rin sa mga pagganap nila ni Madam Yula at lalong-lalo na ni Nanay Lorna. Kabaliktaran po yun ng tunay na ugali ni Madam Yula sa totoong buhay. Siya po ay napaka-caring, never niya po magagawang manduro at minamahal niya po kami bilang kaibigan at kapamilya. Ang wish ko para kay Madam ay ang success niya ng kanyang channel at syempre ng kanyang mga scholars. Alam ko na magiging masaya po siya kapag naging matagumpay din ang kanyang mga tinutulungan na scholars. Madam, sana mahanap mo na rin talaga ang tao na magmamahal sa'yo ng forever. Sana mahanap mo na ang iyong forever. Sa'yo lang ako nag-wish ng ganyan. Up next, si PB Eder or si PB Team Panday. Ayan. Although, konti lang talaga yung time na nakakasama ko siya. Mostly sa dinner lang or kapag kumakain kami. Alam ko po na mabuting tao rin si PB Eder. Napaka-maaasahan niya. Matagal na siya naging kasama ng team sa pag-construct ng mga bahay na kanilang ginawa nung nakaraan. At ngayon, siya ang isa sa mga talagang punong abala sa pag-construct or pagtapos ng PB House sa Davao. So yun po ang naging basihan ko para masabi na siya ay isang maaasahan at mabuting tao dahil hindi naman siya kukunin ulit ng paulit-ulit ng PB team lalo na ni Sir Paul kung hindi siya isang mabuting tao at maaasahan at magaling sa kanyang trabaho. Si Eder, meron po yung mga ulam na ayaw kainin, no? Mali pala. Meron pala siya mga ulam or pagkain na hindi pwedeng kainin, no? Kung ako po at si Sir Paul ay mahilig sa mga maanghang, yun naman po ang bagay na iniiwasan niya. So, anytime po na magluluto kami, minimake sure namin na merong option sila na hindi maanghang. More projects pa sana ang dumating sa iyo, Eder, at sana ay maging successful din ang iyong vlogging career. And lastly, kay Pugong Biyahero mismo, ano bang masasabi ko sa kanya? Kay PB, kay Daddy Paul, or kay Paul Joseph Tesalona. High school pa lang po, napaka-caring na yan. At talagang ang trato po talaga niyan sa akin at sa kanya ay best friends noong high school. Parehas po kami nagsimula sa wala noong kami ay high school. Pero ngayon po kami ay nagsusuportahan at masaya-masaya po kami sa narating ng bawat isa. Bukod sa pagiging caring, napaka-mapagmahal niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kaklase, mga kaibigan, miyembro ng PB team, sa kanyang mga tinutulungan, at pati na rin syempre sa kanyang mga sponsors and donors. Lahat po yun ay talagang minamahal niya po ng very genuine. Anytime ko siya na i-chat o i-message, kapag online siya, palagi siyang tumutugon sa aking mga message or tawag. Kapag meron ako mga imbitasyon sa kanya para lumabas o gumala, para mapaalalahanan siya na dapat siya ay magpahinga, tumutugon din po siya sa aking mga invitations sa pagta-travel. Na-impluwensyahan ko na po yan sa pagta-travel at lalong-lalo na sa pagnanakaw ng mga halaman. Tulad ni Toots, ayaw din niya sa cilantro. So akin lahat ng cilantro na ayaw nilang kainin. Talagang pinipilit ni Paul ang kanyang sarili na huwag kumain ng marami dahil nga, alam niyo na yun, tumataas ang timbang talaga. At pero kapag inoferan mo naman ng extra ulam or extra food, ay kakainin niya pa rin, hindi niya rin naman tinatanggihan. Uubusin niya pa rin. At hihingi pa ulit ng dalawa. Isa siya sa pinakamaagang gumising sa team, no? Maaga rin naman kasi siya talaga nagpapahinga, natutulog. Mga alas 10, tulog na yan. So mga alas 5 yan. Nakikita ko na yan, medyo mulat na ang mata niyan at hawak-hawak na ang kanyang cellphone. 5:30, bumabangon na po yan para magkape. Unang-una, ang wish ko para kay Paul, sana ay magpatuloy pa ang aming pagkakaibigan. Alam ko na talagang hindi na matatapos. Hanggang dulo na ang aming pagkakaibigan ni Paul.
Sana mas maging successful pa ang kanyang channel. Sana mas marami pa siyang matulungan na mga nangangailangan. And most importantly, dapat lagi siyang happy at malusog at malayo sa sakuna. Lumubog na po ang araw. Sana na-enjoy niyo po yung background. Ewan ko lang po kung ano ang masasabi naman nila tungkol sa akin, no? Kung ano po ang opinion nila sa akin, kung ano yung kakaiba kong ugali, or kung meron din ba silang wish para sa akin. Lahat po tayo ay merong kanya-kanyang pagkakakilanlan at sineselebrate po natin, tinatanggap po natin ang ating pagkakaiba-iba. Napaka-boring naman po kung lahat tayo pare-parehas ng character, no? O lahat tayo ng pare-parehas ng ugali. Parang hindi naman po yun masaya. Ang nagbibigay po ng saya at tagumpay sa atin ay ang ating sarili-sariling pagkakakilanlan, ang ating mga pagkakaiba, lalong-lalo na po kung tinatanggap natin ang isa't isa. Magkakaiba man po kami lahat, tinatrato ko po na kami ay isang grupo ng magkakapamilya na magkakaibigan. Isa lang po ang magagarantiya ko sa inyong lahat, sa PB team members na akin pong nabanggit, wala po ni isa dyan na may masama ang ugali, wala pong isa dyan na may halong pag-iimbot or inggit sa kanyang kapwa, wala pong isa dyan na gustong manglamang, lahat po ay nagsusuportahan lamang. At ako po mismo ang magpapatunay dyan. Ayan, sinulat ko pa po dito sa aking notes. At dahil tanggap ng lahat ang isa't isa sa kanilang mga pagkakaiba, mas natural ang nagiging samahan ng PB team, mas natutupad ang mga layunin dahil lahat ay nagtutulungan. Kayo po, ano po ba ang obserbasyon ninyo sa mga PB team members? Ano po ba ang obserbasyon ninyo sa akin? Welcome po kayo na mag-comment or magbigay ng feedback sa comment section ng video na to para sabihin po kung ano yun. Siyempre po, lahat naman tayo ay may sablay na ugali. Ako rin po meron ako nun. Kung meron na po kayo na-observe na ganun tungkol sa akin, isulat nyo po sa baba. Medyo gumiginaw na po. I think around 15 degrees na lang ang temperature ngayon. Pero kagaya na akin ay pangako, gusto kong batiin ang ating mga subscribers na nag-comment. Gustong magpa-shoutout. Eliza Josh Vlogs, ingat po kayo and God bless din po sa inyo. Miss Aida Rizitello. Oh, Miss Aida, maraming salamat po sa inyong comments. Watching from New York, USA. Pasyal din po kayo dito sa New York pag may time. Sige po, sana po ay makarating kami dyan sa New York balang araw. From Miss Maria Lorna Orbeta, be safe and have a good day. Shout out from Tacloban City, Leyte. Shout out po, hello po sa inyong mga taga Tacloban, Leyte dyan. Enjoy your trip from Miss Lani Hirokawa. Nawa po ay okay kayo dyan sa Central Japan. Hello po, shout out from Sydney, Australia. Lovely day din sa'yo, JR. Ingat ka lagi sa mga lakad mo. Shout out from Cavite. Ma'am Hesha Doctolero 2130. Hello. Hello po. Pa-shout out po from Costa Rica. Wow, naririnig tayo from Costa Rica. Sana makabalik po ulit kayo sa Davao kasama ang PB team. Ang bait at maasikaso nyo po kasi pinagluluto nyo sila. Yan ang tunay na walang arte. Magaling makisama. Mag-good vibes lang po kayo. Opo, salamat po sa inyong feedback. Talaga pong walang arte dahil saan naman po kami kukuha ng arte. Saan ba kami nagmula? Yun po, kaya talagang nagkakasundo po kami kung saan man kami dalhin o saan kami isiksik o saan kami mapunta. Gagawin po namin yung mga hamon na yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hello po kay Ma'am Merla Balaga, kay Ma'am Magna Fe Bangoy, 7180. Ingat po kayo palagi dyan from Tokyo, Japan. Magna Fe Bangoy, always watching your vlog. Shout out po sa inyo. Always watching PB team, including JRTV from Hong Kong, Ma'am Jean Abayari, 1083. Hello po. Sana makabalik na kayo ni Toots, sabi ni Ma'am Jen Asturias. Hello. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Ingat ka always, JR. See you soon on PB House. Watching from Taytay Rizal, according to Sir Joel Priya Gula 3636. Hi, hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagtunghay. Shout out kay Ma'am M. Stulio from General Trias, Cavite. Ingat po kayo palagi. Ingat din po kayo palagi. Sana po palagi kayong ligtas at maraming salamat po sa pagtunghay sa aking mga episodes dito sa JRTV at sa inyong suporta sa lahat ng PBT members. Ma'am Jean Esturias, hello, shout out. Watching from Riyadh, Saudi. Naririnig po tayo sa Saudi ngayon. I'm always watching PB Team Vlogs. God bless po sa inyong lahat. Bless you din po, ma'am. Maraming salamat po sa inyong pagtunghay. Ma'am Imelda Magno 3722. Shout out Sir JR from Spain. Hola, mi amiga from Spanya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Shout out from Bacoor, Cavite. Eliza Josh Vlogs. Ako po ay taga Bacoor, Cavite din. Doon po ang aking bahay sa Cavite, no? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Take care, boss, from Rina May
Sosa5772, palagi po nagko-comment yan si Ma'am Rina sa atin. Nanonotice ko po yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ma'am Rina, always first to comment. Ma'am Jen Bernales, yan, isa pa yan si Ma'am Jen Bernales 3402, palagi po tayong sinusuportahan yan. It's Friday, Sir JR, have a lovely day. Have a lovely day din po mula dito sa malamig na Sydney, Australia. At si Ma'am Juvie, Sir Amping, watching here from Amman, Jordan. Shout out po. Maraming salamat po. Hello po sa inyo dyan sa Amman. May you come back to Davao, sabi ni Ma'am Bersabet Agnol 4890. Hello po. Hello JR, subscriber of PB Team here. Shout out from Cabadbaran City, Agusan del Norte. Hindi pa po ako nakakarating dyan sa Agusan del Norte. Sana balang araw po ay makabiyahe kami papunta dyan at ma-meet po namin kayo, Ma'am Bersabet. Mga followers ng Pugong Biyahero, including you now and Toots TV, thank you very much po. Shout out po Sir JR from Bohol, according to Ma'am F. Sifra. Ang kanya pong name ay hindi niya nabanggit, pero F. Sipra lang po ang kanyang pangalan dito. Hello po sa inyo, ma'am. Pa-shoutout po ako, Sir JR, solid subscriber ng PB Teams. This is Amalia from Laguna. Gusto ko rin pong batiin, bigyan ng special mention si Ma'am Tita Mina Blackhinger from Germany. Makakasama po natin siya sa mga susunod natin na biyahe ng PB Team. Abangan nyo po yan, meron po kaming trip na gagawin soon. Hindi ko po muna sasabihin kung saan, pero darating po si Ate Minda, si Tita Minda, dito sa Pilipinas para makasama po namin at ma-meet ko rin po siya ng personal. Hello kina Chris Mark Ladignon, Gino Ali at kay Karin Lucero, pati na rin po sa mga iba kong kaibigan kagaya ni na James Saison, Louis Dumandan, Christine Gorospi, Weng Canlas at syempre kay Bersabet Goyamin. Yun lamang po, maraming salamat po sa pagsuporta sa aming channel at lalong-lalo na po sa aking channel JRTV. Nawa po ay patuloy nyo kaming antabayanan ang aming bawat uploads at marami pa po kaming sorpresa, marami pa po ako mga uploads na gagawin sa susunod. Meron din po ako mga charity work na isasagawa soon. Hindi ko muna po sasabihin ang location dahil pine-prepare ko pa po kung saan po ito gagawin at meron po mga approval at letters na kailangang isend. Pero tiyak po ako na ikagagalak nyo po na malaman na pati po ako ay merong mga charity work na gagawin soon. Maraming salamat pong muli at enjoy po kayong lahat. Mabuhay po kayo.